Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome sa St. Paul United Methodist Church online morning devotion from Mondays to Fridays at meron na po tayong face-to-face tuwing Sabado alas 6 ng umaga gaganapin sa church conference room. Sana po i-like, i-share nyo ang ating online morning devotion para po marami pa rin ang ating makasama at ganun din po ay ito'y ipagpatuloy. Sa umagang ito, samahan nyo ko sa pagbulay-bulay mula sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 15, talatang 7, 8 at 13 lamang ang aking babasahin mula sa Tagalog version. 7. Sa ganito'y mangagtanggapan kayo, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kalwaltian ng Diyos. 8. Sapagkat sinasabi ko na si Kristo ay ginawang ministro ng pagtuturi dahil sa katotohanan ng Diyos upang kanyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang. At 13, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa tayo. Sa umagang ito, hayaan nyo pagbulay-bulayan natin at marinig ang 3 points na sinasabi dito sa ating pinag-aaralang mga verses, no? Una, acceptance, pagtanggap. Sa kabila ng ating mga kasalanan, sa ating imperfectness, at di kanais-nais na karanasan, tinanggap tayo ni Kristo. Gaya na lang ng kwento ng prodigal son. Kaya sino tayo para maghusga, manlait, no? Tayo rin ang nagkamali, di tayo sumunod at nagkasala, pero buong pusong tinanggap at ginamit sa pagtuturo at paghahayo ng mabuting balita. At yon ay ang pag-ibig na pinagkakaloob sa atin ni Hesus Kristo. Pangalawa, it is an unbroken promise. Di tayo pinabayaan at tinulungan, ginabayan. Katulad na rin ng ating mga magulang, mga ninuno, ang mga Israelita. At gaya ng pinangako ng Panginoon, noong pa ng panahon ni Abraham kay David at through Jesus Christ, na-experience natin na ang pangako'y hindi nabali. Tayo ang bumabali nito. Ngunit ang Kristo, si Kristo at ang Panginoon ay patuloy na binibigay niya ang kalwalhatian na siyang ating hinahanap. Pangatlo, we get uncountless blessings and peace with a joyful existence. Ang ating pag-asa hindi matitinag at panatag sa pangako ng Diyos na tayo ay matutulungan. Dahil nakilala at napatunayan natin that there is a God, na tayo ay natulungan, nadamayan at pinasaya sa ating pagharap ng mga problema dahil sa mga taong nasa paligid natin. Hindi lamang ginamit sila ng Diyos kung hindi sila mismo ang lumapit sa atin. Sila ng mga nasa paligid gaya ng pamilya, kaibigan, kakilala, mga kasama sa pananampalataya at iglesia. Makikita mo at nadarama ang blessings ni Lord sa kanila. Ang karunungang naimulat at sayo mula sa tulong pa ng Espiritu Santo. Kung kaya, sabi nila, be happy. Hindi happy na sandali, kundi joyful sa habang panahon. Sapat di ka nag-iisa. May kasama ka. Hindi ka maluluklok sa isang problema na nag-iisa. May tutulong sa'yo. Lulunurin natin ang ating mga sarili sa salita at gawain ng Panginoon. At dahil doon,
tayo'y nagtitiwala. Hinahayaan natin na ang Diyos na sa mga bagay na hindi natin kaya o hindi natin maintindihan, ang siyang gagabay, ang siyang tutulong at siyang gagawa ng paraan para sa atin. Minsan sa ating buhay, may mga pagkakataon na, Lord, I give up. Hindi ko na alam ang dapat kong gawin. Ginawa ko na ang kala ko tama, ngunit hindi pa rin nakakatulong. At doon, sasabihin ng Panginoon sa'yo, come unto me, you who are heavily burdened, and I will give you rest. Kung kaya panghawakan natin ang pangakong iniwan ng Diyos sa mga Israelita na hanggang ngayon pinagpapatuloy. At dahil sa mga pangakong sinabi rin ni Jesucristo, tayo ay mamumuhay ng masaya at maayos sa ating pagtanggap sa hindi nababaling pangako ng Diyos. Kung kaya samahan niyo ako upang mag-pray, tayo'y manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin, sa kabila ng aming mga kamalian, sa kabila ng aming imperfectness, Lord God. Kayo ay nandyan para sa amin. Hindi nyo kami pinabayaan. Lalo po't Panginoon, ang mga pangakong hiningi ng aming mga magulang at ninuno para sa amin ay iyo pa rin pinatutupad. At higit pa, kaya kami nagpapasalamat, Panginoon, na nandyan kayo para magbigay sa amin ng pag-asa, mamuhay ng maayos. At merong matutuluyan, Lord God, kung saan kami ay tatanggapin sa kabila ng aming imperfectness. All in Jesus' name. Amen.